This video is going to be another stock chart analysis, and ito yung 10 stocks na i-review natin for today. And also, kung meron ditong stocks na gusto nyong mapag-usapan na hindi mako-cover sa video na to, you can just comment down below sa iyong stock requests. And sa next stock chart analysis, i-review natin yan. So, una sa lahat, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So, sa PSEI, wala masyadong difference pa rin. So, if you've watched previous stock chart analysis videos, alam nyo naman na ito yung intended range natin para sa PSEI. So, tinanggal lang natin yung April 7 sa range because ayun yung nangyaring panic selling, no? Na naging panic buying after i-announce yung tariffs, after i-cancel. So, bumalik lang din ulit siya sa previous range. So, ngayon, yung PSEI nagkaroon ng onting pullback, no, towards the high of this range, which is around yung 6360 level. So, ito naglalaro siya dito ngayon. So, ang pwede nating masabi na current range ng PSEI, ito na. So, ito yung kanyang current range and yung previous range ang nag-act as support ngayon. So, that's why nagko-consolidate siya dito sa area na to. So, same pa rin naman tayo ng ating targets. So, ito pa rin naman talaga, no? Yung 6661. Yung talagang point, no? Para masabi natin na bull market na yung ating PSEI. So, kailangan ma-overcome niya tong 6.6, no? Kailangan mag-above siya ng 6.7 for a few days para ma-confirm talaga natin na valid yung break. And as you can see, lahat ng candles, no, above na ng MA50 and MA100. So, ito na lang talaga yung inaantay for it to transition into a longer term uptrend. Pero ngayon, consolidation nga siya in the short term. So, syempre, ayaw na nating mangyari sa PSEI is mag-breakdown siya sa range na to and mabutas niya yung MA50 and MA100 kasi yung next possible support itong range na to, no, yung 6,100, 6,090 plus. And syempre, pwedeng umabot siya dito kung talagang manghina yung market talaga. So, pwedeng mangyari, no, mag-consolidate lang talaga ng matagal since wala pang masyadong positive na news or wala pang ganong klaseng kataas na hype, no, para pagalawin yung market natin. So, punta tayo sa unang stock na i-review natin. So, that's AGI. So, AGI, meron na ditong previous line around 859. So, na-cover ko na kasi to sa previous stock chart analysis videos and na-mention ko naman doon na ang possible range talaga niya na magiging resistance is itong mga areas na to, no? Kasi ayun yung lower part ng mga base na create niya before. So, pwede nating sabihin na nagkaroon ng double bottom na range dito sa area na to, no? So, yun din yung na-mention natin dito sa area na to kaya nagkaroon ng consolidation and ang inaantay niya actually is mabutas niya, no, itong mga resistances na to. And I've also mentioned there na yung mga possible resistance ng AGI is of course itong level na to. So, kita naman yan, no, itong 9.17 saka 9.28. And of course, this area. Kasi ayun nga yung mga previous swing highs niya eh. So, kung papapansin nyo, halos parehas lang din to, no? Pwedeng makonsider as double top kasi malapit. So, ayun yung pumipigil sa price ng AGI ngayon. Yung 9.75 to 9.89. Pero, sobrang lakas ng stock na to. Kung mapapansin nyo, no, galing sa pag-bottom niya dito, dire-diretso lang yung pagtaas niya, no? May mga short pullbacks or consolidation, so twice during the 3rd week of May and 1st week of June. Pero talagang pataas siya dire-diretso, no? So dito sa AGI, I think maglalaro na lang talaga to sa areas na to, no? So pwedeng ang create niyang bagong range is this area. So dito. Kasi malakas na na-support tong area na to kasi malakas na resistance tapos nalagpasan niya, no, na walang kahit anong pagpigil dire-diretso nung June 5. So most likely dito na yung magiging bagong range niya, no? So dito siya mag-iipon ng lakas before niya i-try i-break out itong price na to. Yung 9.75, 990 na yan. And sure naman na, no, na nakapag-reverse na yung stock kasi nalagpasan niya na yung important levels niya and talagang taas na siya sa above ng MAs. So, confirm na lahat ng uptrends nito, no. So, malakas na talaga yung stock. So, pag ganito, inaantay na lang talaga natin kung lalakas pa siya para ma-overcome yung mga succeeding resistances. Pero, very crucial to, no, yung price area natin kasi it corresponds with yung 9.90 na resistance. So, maganda, no, magtagal pa siya dito para mag-consolidate. Saka siya mag-break
mag-breakout sa price area na to. So, next up dito. So, ayun na nga, no, nangyari na yung sinasabi natin before na although meron tayong support sa area na to na pwede natin makonsider as triple bottom support and nag-consolidate nga siya dito, no? Hindi ibig sabihin, no, gaya ng sabi ko before na numerous times nag-support yung area, hindi ibig sabihin na automatic magiging support na siya ng forever. Kasi the reason why is because kapag bumababa yung price sa support level lagi, no, ibig sabihin, sobrang lakas ng selling nun at different periods kasi lagi niyang gustong papuntahin yung price dun eh. So, the more the price goes near that area, no, the more the chance na ma-break niya yun. So, ibig sabihin, kung maraming support dyan sa ilalim, tas lagi niyang napupuntahan, mas mataas yung chance na mag-breakdown siya. And inversely, kapag maraming resistances at multiple instances na lagi niyang pinupuntahan yung resistance, the more the chance na ma-breakout na yun. So, ayaw natin yung nangyayaring mga ganitong galaw na lagi niyang revisit yung support. So, ang nangyari dito, for the fourth time, nag-bounce siya dito ng maliit nung May 21, tas nagko-consolidate lang siya, no? Tas nag-breakdown, tas biglang binawi. Tapos, eventually, no, nagkabentahan lang din ulit. So, ngayon, ang dami na talagang resistance kasi ang kapal na resistance na nito kasi major support area siya, tas nabutas. So, ibig sabihin, from this area here, pag tinest niya to, no, kailangan ng sobrang lakas na buying pressure para ma-overcome niya yan kasi nag-aabang na yung MA20, tapos yung MA50 din, eventually, hahabol na dyan, no? So, mahirapan talaga to, no? So, I no longer see this going sa 1.45 to 1.63 in the short term kasi ang dami na niyang resistances. So, ngayon, since nag-breakdown na siya, ang kailangan natin malaman is yung possible support niya na next. Kasi kaka-breakdown niya sa key support area. So, tingin tayo towards the left. So, instantly, no, makikita natin dito sa 2020, around March. So, ito na yung mukhang next support area niya kasi yun yung next base, no? So, ito yung ginawa niyang base nun pa, nung March pa. So, 5 years ago pa to. So, around 99, no? Pwede nating masabi na piso. So, most likely, the next support is around that area, no? So, 0.9899. So, ito na yung final support niya. So, kapag nag-support to, then most likely, pwedeng mag-consolidate lang siya sa area na to before niya i-test mag-breakout dito. So, either mag-consolidate na siya ngayon, papunta dito sa 1, or mag-breakdown pa siya dito sa 1, no? Para maghanap ng mas malalim na support. So, ito yung mga levels to watch, yung 0.98 to 1, and pwedeng mag-consolidate lang siya dito sa area na to. Pero syempre, no, hindi natin alam. Madalas kong sinasabi, itong dito, very news-driven and hype yung stock. So, kapag nagkakaroon ng mga rumor or hype, nagkakaroon siya ng buying pressure kasi syempre maraming na-excite na mga market players tapos nagkakabentahan lang din ulit. So, trade this, no, with caution kasi hindi mo alam kung kailan magkakaroon ng bentahan kahit nagkaroon na siya ng rally. So, next up, plus. So, sa plus, no, ganun pa rin. Patuloy pa rin yung pagtaas niya. So, ever since nag-breakout siya sa ATH niya, which is also the 52-week high sa 40.15, talagang tumaas pa siya, no? So, after that breakout, tumaas pa siya ng around 60%, no? Despite the very positive news regarding sa Bloom. Kasi, if you've read yung mga news, no, yung mga hype about sa Bloom na nag-open na sila ng bagong business nila, yung parang mega fun nalo na bagong gambling platform. So, supposedly, no, kung isipin mo lang, dapat bumaba yung plus kasi nagkakaroon ng competition. And, syempre, alam naman natin na yung may-ari ng Bloom is one of the richest people here sa Pinas, si Mr. Razon. So, alam natin na very well-funded, no, yung mga companies niya. So, malamang grabing kalaban ng plus yun sa kanilang online gambling na business. Pero, as you can see, tuloy-tuloy yung pagtaas niya. So, despite that news from Bloom, parang dire-diretso pa rin talaga yung taas ng plus na to. And as you can see, no, June 10 nagkaroon ng bentahan, tapos June 11 binawi lang din. So, andun pa rin siya sa prices na above 64. So, from here, mukhang magkakaroon ulit ng conso yung plus. So, around this area, no? And ito kasi yung previous consolidation niya na short. So, pwedeng ito yung masabi nating next support niya as base. So, kapag nag-breakdown siya dito, then most likely, MA20 yung next niyang support. Kasi ganun naman yung nangyayari previously. And pag nag-breakdown pa yan, then pwede siyang bumalik sa range na to, no? And of course, pag nag-conso dito, tas nag-breakout, then pwede pa siyang tumaas further kasi wala naman na tong ibang resistance since ATH yung galawan ng stock. So, ayun, still the best
stock since last year and this year, no? Patuloy lang talaga yung pagtaas niya. So next, Bloom. So Bloom, na-cover ko na rin to ng ilang beses sa previous stock chart analysis videos and na-mention ko doon, no, na itong 5.05, yung 5 area na yan is the crucial key area because ito na yung makakapagsabi, no, na kapag na-overcome niya yan, yun na yung reversal ng trend. Kasi pag nalagpasan niya yan, most likely above na yung stock sa MA20, MA15, MA100 and na-overcome niya na yung consolidation niya ng 5 to 6 months. So, nagkaroon ng resistance, no, nung May 28. So, inunahan ng benta dito. Nagkaroon ng onting pullback, no, nag-retrace. Tapos, dire-diretso na talaga yung pagtaas niya. So, as you can see, nung June 4 tapos June 5, nagkakaroon pa ng bentahan dito, nahihirapan. But nung June 9, no, talagang dumidiretso na yung pagtaas niya. So that means that the 5 price area is already the major support kasi nalagpasan niya na and confirmed naman na yan. Pero ngayon, no, yung nangyayari sa Bloom, naka-encounter siya ng resistance. So tingnan natin, ilagay natin sa 6.53 yung line, tapos tingnan natin sa left kung ano yung possible resistance na na-encounter niya. So, not very obvious yung ating resistance, but there's a previous base here, no? So, hindi natin pwedeng masabi, no, na ito yung dahilan talaga na resistance na to kung bakit nagkaroon ng bentahan. Kasi if we're going to look for the obvious na resistance, ito yon yung 7.16 na previous support. So, I think the reason why nagkaroon ng bentahan dito sa June 10, no, hindi because of a resistance, siguro nagkaroon ng domino effect sa bentahan. So, possible reason, no, yung mga naka-pick up during this period, no, itong bottom niya here, tapos dito rin sa consolidation na to, pwedeng nagkaroon sila ng bentahan dyan. Kasi kung papansin nyo, no, June 10, ayun na yung largest selling volume niya for the whole year. So, 2 beses lang kasi nagkaroon ng malakas na bentahan, yung May 30, tapos nabawi nung June 2 and 3, tapos nagkaroon pa ng malakas na selling, no? So, either yung mga nakakuha dito, sila yung nag-lock in ng profits dito around 70% gain, kaya lumakas yung bentahan. Tapos, yung mga nakakuha dito sa consolidation na to, sila naman yung nagbenta dito, no? Kasi up na sila ng around 50% or a combination of both. So, siguro around this area, nag-profit take na sila. Tapos, yun yung nag-create ng domino effect na pati mga maliliit na players nagkabentahan. So, malakas na yung selling niya, no? And kung mapapansin nyo din, kung may mga bumili ng breakout dito sa area na to, around 27% gain sila at the highs. So, pwedeng average niyan 20% gain, diba? In a span of 2 to 3 trading days. So, talagang mapapa-profit take yan. So, pwedeng mangyari sa Bloom, no? In the coming days, siguro magkakaroon siya ng consolidation muna dito before niya i-try i-test yung 7.16 na resistance. Or, pwedeng mag-pullback ulit siya dito sa 5, no? And pag nag-pullback siya dyan, then most likely lalaki yung possible range kung saan siya pwede maglaro. Pero syempre, ayaw na natin na mag-breakdown siya sa 5 because that means na may chance, no, na mag-lead siya sa medium term na consolidation or mag-short term downtrend siya kasi malapit yung MA20 doon. So next up, ABA. So ABA, after nito mag-breakout, no, parang nagre-retrace talaga siya lagi. As if you can see the movement, no, nag-rally siya, tapos magkakaroon ng retracement or ng pullback, tapos rally ulit, no, tapos pullback, tapos ganun din, taas din, tapos pullback. So, ibig sabihin, every time na nag-rally siya, no, madalas nakaka-encounter ng selling pressure. And at the same time, nakaka-cancel yung selling pressure na yun kasi nagra-rally pa din yung stock after. Ito yung nagiging small range niya ngayon, no. So, ibig sabihin, ang pwedeng mangyari dito sa ABA or sa ABA is mag-consolidate siya before niya i-try i-test yung resistance dito sa 0.87, no. Or, mag-breakdown siya sa base niyang yan, tapos dito siya makaka-encounter ng support sa 0.72. And nakaabang na rin yung MA20 sa price area na yan. So, crucial na to yung coming days or weeks sa ABA because pag nag-breakdown siya dito sa 0.72, pwedeng magtagal pa yung consolidation, no, sa area na to. Kasi nakaabang yung MA20 and nagsusupport naman siya if that happens. Or, hindi na siya bumaba dyan and itry niyang i-break out tong 0.87. So, ayun yung pwedeng mangyari dyan sa ABA. And, hindi na maganda yung magiging galaw nito, no? Pag nag-breakdown pa siya sa 0.72 tas MA50. Kasi, yung next possible support niya, yung 0.62 na. And, pwedeng humabol yung MA50. And, pag nangyari yun, magiging mas matagal yung consolidation dyan. Kasi, galing dito sa prices na to, no? Around 20% drop, 21% drop yung pwedeng mangyari. And, hindi naman yan ilang days lang, no, bago makarecover. So, unlikely na mga moves yun. So, pwedeng pag
nag-drop pa siya dito, mag-consolidate na lang siya ng matagal. So, ang pwedeng mangyari or gusto nating mangyari sa ABA, mag-consolidate na lang siya. Or kung bumaba man siya, no, hanggang 0.72 lang. Para matagal yung buwelo niya, para i-test yung 0.87 niya resistance for the breakout. So, next up, ASEN. So, ASEN, no, covered na rin before. And na-mention ko na ang range niya ngayon, itong price area na to. So, yung 2.43 hanggang 2.61. And may upcoming dividend to, no? Ex-date natin sa June 19. So, ibig sabihin, 2% yung dividend. So, it's possible na mag-drop siya ng 2% during that day. So, kung maglalaro lang yung prices dito sa consolidation, kunwari dito, tapos lalagyan natin ng 2% drop, so, most likely, no, ma-hit niya lang din yung support niya. So, ibig sabihin, hindi naman makakasama yung dividend or yung ex-date as long as magstay siya dito sa range na to. Pero, syempre, kung mag-low siya dito sa 2.43, diba? Tapos, mag-drop pa ng 2%, pangit yun. Kasi, bukod sa selling pressure nung galing sa dividend date na ex-date, baka may mga ibang market players na mag-cut loss yung mga nakasalo dito. So, para mapaganda tong galaw ng ASEN, no, either mag-consolidate pa siya dito sa area na to, above 250 para kahit mag-drop sa dividends, nasa konso pa rin siya. Or mag-try siya mag-breakout. Pero mukhang mahirapan sa breakout kasi yung range 2.61 tas makakahabol na, no, yung MA50 sa area na to. So, may confluence ng resistance. So, best thing na can happen to ASEN talaga is mag-consolidate siya ng matagal, no, para mag-create ng bago and stronger base before pa siya mag-try mag-test or mag-breakout sa mga resistances niya. Next up, DD. So, Double Dragon, for the past few days, nagkaroon ng pag-increase in price, nagka-rally. And I think yung news nito or yung hype nito is because, no, yung isang subsidiary nila na list sa US Stock Exchange. So, hindi mismo yung DD, you know? Yung ano lang nila, yung subsidiary, yung Hotel 101. So, nag-breakout siya sa 52-week high sa 13.10. So, halos sakto, no? 1 year talaga from June to June nag-breakout. Tapos, nagkaroon siya ngayon ng bentahan sa 4.22 na area. So, tingnan natin kung bakit sa 14.22 siya nagkaroon ng resistance. So, ayun, not very obvious. Pero kung makapapansin nyo, support siya multiple times and also the bottom of the range ng previous range niya nung 2021 pa, no? And pwede nating masabing nag-resist nga siya dito nung March 2021 around this area. So, ayun yung reason kung ba't nagkaroon ng resistance sa dito around that price. Kasi kung titingnan nyo, no, kung may mga nakakuha dito sa consolidation from 850, 825, hanggang sa price ng 11. Kung mapapansin nyo, average gains nila niyan around 44% na. 45. Kahit dito sa resistance na to, 33 eh. So, hindi maiwasan na may mga magpa-profit take which may cause a domino effect sa bentahan. Pero yung maganda dito, no, sa galaw ng Double Dragon so far is that nirespect niya yung support sa 13.10. So, kahit nagkaroon ng breakdown dito na slight, nabawi naman at nabalik sa taas pa rin na range. So, sa DD ang mangyayari is pwedeng ito lang, mag-consolidate lang siya dito sa area na to, no? Until malaman natin kung ano yung lalamang, kung yung buying pressure ba o yung selling pressure. Kasi pag buying, yung mas malakas, then of course, magbe-breakout siya. And kapag selling naman, then most likely magbe-breakdown. So, yung next possible support nito, ito na, no? Yung 12.60 area. Kasi previous resistance yan. And then, yung next resistance, kung mag-breakout man siya, pwedeng ito na, no? Yung kanyang high part ng range before. So, 16.14 to 16.73. Yung possible resistance niya na next. Magandang mangyari dito sa Double Dragon is magtagal lang din siya, no? Mag-consolidate siya above yung 13.10 or above 12.61. So, kahit dito siya mag-consolidate sa prices na yan or dito lang, then that will be good para sa Double Dragon para mag-create siya ng bagong base before niya i-test itong mga resistances na to and mag-breakout. So, next up, STI. So, STI, as you can see, meron tayong average price na 1.53 sa chart because may current position ako sa stock na to. And if you want to see kung paano ko trade yung stock na yon or ano yung reasons ko for entering it, no, you can check the most recent 24K to 1M challenge. Yung week number 21 na update. So, yung nangyari sa STI, nag-breakout siya sa 1.52 and nagkaroon ng bentahan, no, nung June 9 and June 10 pero nabawi. So, nag-create siya
ng range. And sobrang lakas ng STI, nag-breakout pa siya nung June 11, no, kanina. So, nag-breakout siya sa 1.70 para mag-close sa 1.73. Nagkakaroon siya ng resistance sa 1.75. So, tingnan natin kung bakit. Tingin tayo sa left. So, it's not very obvious din yung resistance sa 1.75. Pero, mapapansin natin na meron ditong peak prices. Ayan, tapos dito sa price area na to, no? So, it's possible na may mga ibang market players na nakakita na possible ito, yung basis nila ng resistance. So, 1.77, 1.82. Pero ultimately, ito talaga yung resistance ng STI, no? Yung 1.93 price. So, ibig sabihin, ang mangyayari na possible sa STI is pwede mag-consolidate lang siya sa area na to, no? Medyo malaki-laki yung range. So, pwede maglaro siya from 1.56 to 1.75, which is definitely better. So, okay na, no? Mag-consolidate siya ng matagal para mapalitan niya itong base na ginawa niyang to. So, pwedeng yung mga nakakuha sa console na to, no, mainip, magbenta na sila or mag-lock in na sila ng profits kasi kung nakakuha man sila dito sa range na to, above 20% na yung gains nila, no, above 25%. So, pwedeng magbenta na tong mga andito tapos yung mga bagong market players na papasok o na interested sa STI is dito na sila magkakaroon ng bagong base before niya i-test na mag-breakout dito up to 1.93. Pero syempre, kung magiging maaga yon, kung mag-breakout man siya kaagad, so then most likely dito siya makaka-encounter ng selling. And possible na mag-create lang din siya ulit ng konso pag nahirapan. And yun, very crucial na malagpasan niya, no, yung 2. Kasi it's a psychological resistance din. So, sa STI, ayaw natin na from these prices, 1.73, mag-breakdown pa siya, no? Kasi pag nag-breakdown siya dito sa price niyang 1.52, then ang lalim ng next support kasi yung base pa nung previous console niya and nakaabang na yung mga MAs. So, most likely, magko-consolidation siya pag nag-breakdown pa sa 1.52. So, next up, Wilcon. So, Wilcon, for the past few days, ang ganda nung pinakita niyang galaw because nagkaroon ng rally na walang masyadong pullbacks. So, I've mentioned last time na 7.14 is the key level, no? Kasi ayun yung price ng range niya. So, ito kasi yung naging range ng Wilcon. And magkaka-encounter to ng possible resistance dito kasi ayan yung kanyang previous support areas. So, ayun nga yung nangyari, no? Itong Wilcon, after niya mag-breakout sa range niya, na-overcome pa niya yung MA100 pero nahihirapan siya dito sa price na to. So, yung 7.94 up to 8.30. Ayun yung next na level na kailangan bantayan para dito sa Wilcon. Na pag nalagpasan niya yan, no, pwede nating masabi na malakas talaga yung stock. Kasi above na siya nun sa lahat ng MAs. Tapos, nakalagpas na siya sa consolidation niya na 3 months. So, ayun yung gusto nating mangyari sa Wilcon. And ultimately, malagpasan niya yung double top resistance niya sa 9.84. So, kailangan mag-above 10 din siya eventually. And added conviction yun, no, na nag-reverse na yung downtrend niya pag nag-above 10 pa siya. Pero sa ngayon, no, it's very much looking good and optimistic para sa Wilcon kasi ang ganda nung rallying na gawa niya so far. Pero pag nahirapan siyang malagpasan itong 8.30, then most likely magko-consolidate lang siya dito. Above ng previous range, 7.13 and 8.30. So, pwedeng dito siya magkaroon ng consolidation. So, ayaw na natin na umilalim pa siya ng 7.13 kasi mukhang matagal na consolidation na naman yun dahil bumalik siya sa kanyang previous range. Pwedeng dito lang siya magstay ulit. So, next up, Costco. So, there's also an average price here again, 5.76 kasi hawak ko pa tong stock na to, no, and nakapasok pa ako dito nung April 22 pa. So, again, if you want to see how I traded this stock kasi multiple times ko tong na-review sa mga 24K to 1M challenge na video series. So, you can check that sa recent one and then yung mga previous ones kasi dun ko napapag-usapan every week itong Costco, no? And the reason why nagkaroon ng lines dito sa 7.10, 7.18 because napag-usapan ko na rin to before, ayun yung next resistance niya, no? After niya mag-breakout dun sa previous range. So, kung mapapansin nyo, ayan, very obvious yung ating resistance. So, may resistance dito sa 7.18 up to 7.20. Tapos, ito rin yung 7.11. And meron pa tayo dito 7.87. So, yung nangyari sa Costco, gaya ng sabi ko before, most likely magkakaroon ng
bentahan to or profit taking. Kasi syempre, ang taas na ng price. Sa mga nakakuha sa consolidation, no, up na sila ng 33%. And sa mga breakout, up na ng 23%. So, it's possible na nag-lock in na yung iba ng profits and nagtitrigger ng domino effect kasi yung mga ibang players na natatakot, no, na baka magkaroon ng buhusan, nagbenta na rin. So, yun yung nangyari. So, sa Costco, ayaw nating mangyari yun na syempre, magkaroon pa ng bentahan kasi ang lalim talaga ng next support niya, no. Kung structure ng babasihan, 6.27. Kasi ayun yung previous range. And then, meron pang MA20 nakaabang. So, pwedeng from this level, mag-drop siya sa MA20, minus 7% pa yon. Or pag pumunta siya dito sa base niya na to, na upper range, no? So, 10%. So, masyado nang malayo yun para maging healthy yung pullback or retracement. So, ayun lang. That ends the stock chart analysis video. And ayun yung mga stocks na na-review natin. So, again, kung meron ditong mga stocks na hindi na-cover, you can just comment down below tapos review natin sa susunod na stock chart analysis video. So, thank you for watching this video.